Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong analysis tungkol dito kay Bitcoin na ibinahagi ng veteran trader na si Ginoong Peter Brandt. Ayon sa kanya ay maaring si Bitcoin ay nasa tinatawag na hump, slump, bump, dump, pump na pattern. Isa itong bullish continuation pattern na nagsasabing may malaking pag-akyat sa presyo sa inaarap. Pero teka, bakit kailangang bumaba muna si Bitcoin bago ito tumaas? Kaya aalamin po natin. Yan ang ating aalamin dito. At kung paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy traders at investors. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Umpisan po natin sa pagpapaliwanag kung ano nga ba ang hump, slump, bump, dump, pump na pattern. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt. Ang hump, slump, bump, dump, pump ay isang natatanging pattern na madalas pong makita sa parabolic runs ni Bitcoin. Kaya ganito po yan. Una ay yung hump. Meron siyang ibinahaging chart dito. Umpisan po natin sa hump. Ito po yung presyo ni Bitcoin ay tumaas ng bahagya. Yung sunod ay yung slump. Ito naman ay sinusundan ng pag-correct or pagbaba ng presyo. Pagkatapos ng slump ay ang bump. Magkakaroon ulit ng maliit na pagtaas ng presyo. Sunod sa bump ay ang dump. Ito po ang presyo ay babagsak sa price level ng naunang hump o mas mababa pa. At ang panghuli ay ang pump. Dito na po magkakaroon ng malaki at tuloy-tuloy na pagtaas sa presyo. Kaya yan po, yung ganyan lamang po kasimple yung pattern na ito. Kaya ang pattern na ito ay unang napansin ni Ginoong Brandt noong taong 2017 na Bitcoin bull run, kung saan nagresulta po ito sa all-time high ni Bitcoin sa parehong taon. Ngayon ay pinaniniwalaan niya na posibleng nangyayari ulit ang pattern na ito ngayon. Ngunit kailangan munang maranasan ni Bitcoin ang isa pang mas malalim na correction bago maabot ang mas mataas na highs or mataas na presyo. Ngayon ay bakit kailangang bumaba ni Bitcoin? Sa kasalukuyang chart analysis ni Ginoong Brandt ay meron pong dalawang senyales na nagpapakita kung bakit maaring bumaba pa ang presyo ni Bitcoin. Yung unang-una ay ang head and shoulders pattern. Dito yata. Nandito po sa unang chart. Nandito pa rin. Ang head and shoulders pattern. Makikita po sa chart dito sa chart ang head and shoulders pattern, kung saan ang pattern na ito ay madalas na itinuturing na bearish signal at nangangahulugang may posibilidad na bumaba ang presyo. Ayon po kay Ginoong Brandt, ang target price sa pattern na ito ay nasa presyong $78,000. Malayo po sa kasalukuyang presyo na $94,000. Pangalawa ay ang deeper correction. Ang deeper correction. Kaya sa pattern na hump, slump, bump, dump at saka pump na matupad, kailangang bumaba pa ang presyo ni Bitcoin. Kaya ang ganitong corrections ay bahagi po ng proseso bago ang inaasahang pag-akyat sa bagong highs. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng mga macroeconomic factors. Bukod po sa technical analysis, may mga external na dahilan na nakakaapekto sa galaw ni Bitcoin. At yung una ay ang Federal Reserve policies. Kamakailan po ay in-announce ng Federal Reserve na mas kaunti ang inaasahang interest rate cut sa 2025 kumpara sa inaasahan. Ang balitang ito ay nagdulot po ng pagkabahala sa market na nagresulta sa pagbaba ng presyo ni Bitcoin mula po sa presyong $106,000 papunta sa kasalukuyang price range na $92,000 hanggang $94,000. Pangalawa ay ang market uncertainty.
Nitong nakaraang 2 linggo, maraming tanong ang lumutang tungkol sa direksyon ni Bitcoin. Ang pagbaba po ng mga institutional investments at ang patuloy na pagkakaroon po ng volatility ay nagdadagdag ng pressure sa market. Kaya yan po yung dalawang posibleng maging epekto sa macroeconomic factors. Ayan, epekto ng mga macroeconomic factors. Ngayon ay ano naman po ang posibleng price target para kay Bitcoin. Kaya ayan, meron po tayo ritong short-term target. Ayan, para sa mga short-term traders at long-term target naman para sa mga investors na nagbabalak na mag long-term hold dito kay Bitcoin. Kaya sa short term, pagdating po sa short term target, kung ma-fulfill ang correction sa $78,000, maaring tumaas muli ang presyo pabalik sa $94,000 at pataas. Yan, sa long-term target naman, ayon po kay Ginong Brandt, maaring umabot si Bitcoin or maabot ni Bitcoin ang target price na higit $110,000 kung masusunod ang bullish continuation pattern. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors ni Bitcoin. Yan, para sa mga holders or hodlers or mga long-term investors, ayan, nag-i-invest po ng pangmatagalan dito kay Bitcoin, ay huwag po tayong magpanik. Ang ganitong correction ay natural sa cryptocurrency market. Kaya kung naniniwala po tayo sa long-term potential ni Bitcoin, maaari itong maging pagkakataon para bumili ng sa mas murang presyo nito. Para sa mga traders naman ay mag-ingat po sa short-term volatility. Gamitin po natin ang mga stop loss at huwag po tayong maglagay ng malaking capital sa iisang trade lamang. Ang ganitong pattern ay nangangailangan po ng matibay na diskarte, lalo na sa malalaking swings sa presyo. Yan, para sa mga bagong investors naman, ay huwag pong magmadali. Pag-aralan po muna natin ang market at maghintay ng tamang timing para pumasok, lalo na't volatile ang galaw ni Bitcoin sa kasalukuyan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kasalukuyang sitwasyon ni Bitcoin ay paalala sa atin kung gaano po kahalaga ang pagsubaybay sa technical at saka macroeconomic factors sa trading at saka investing. Sa kabila po ng volatility, nananatiling promising ang long-term outlook ni Bitcoin, lalo na kung makukompleto nito ang bullish pattern. At sa kabuuan, ang cryptocurrency market ay isang high-risk, high-reward na investment space. Kaya magkaroon po tayo ng tamang kaalaman, plano at disiplina upang magtagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.